Sinalakay ang tanggapan ng isang maanumalyang online lending app sa Pasig City. Sangkot daw ang kumpanya ng app sa panghaharas at pananakot sa mga kliyenteng hindi pa nakakapagbayad. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Napayuko at nagtakip ng mukha ang mga empleyado ng opisinang ito sa Pasig nang pasukin sila ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Tatlong silid na nagsisilbing opisina ng Creditable Lending Corporation na nasa likod ng online lending application na Easy Peso ang sinalakay ng mga otoridad. Sangkot umano ang lending app sa panghaharas at pananakot sa mga kliyenteng hindi nakakapagbayad. Nakumpiska ang mga laptop at cellphone na ginagamit sa pag-contact sa mga kliyente, pati ang mga registered SIM na ginagamit sa kanilang mga transaksyon. 168 empleyado ang nahuli. Sa dulo ng kwarto makikita ninyo yung isa pang maliit na area kung saan nakapwesto dito yung tinatawag nila ng mga aparato nila sa pag-send or pag-SMS blast kung tawagin nga tansya ng mga otoridad, nasa 200 mahigit yan na ginagamit para sabay-sabay na mag-send ng mga numbers or ng mga messages tungkol doon sa mga kliyente nila na nire-remind na nila na kailangan magbayad. Ang hindi patukoy ngayon kung ginagamit din ito sa mismong pananakot doon sa mga kliyente. At mapapansin din may isa pang laptop dito na nakapagtataka raw para sa mga tauhan ng NBI at ng PAOK dahil puro Chinese characters yung nakalagay dito sa laptop na ito. Kaya posible daw na may linkage o link up din ito sa international na mga sindikato. Ayon sa PAOK, mahigit 15,000 complaints na ang natatanggap nila tungkol sa panghaharas ng nasabing lending app. In every month, nasa 156,000 ang mga nabibiktima ng OLA. Ang labanan kasi dito, pag nangutang ka sa mga ganitong online lending, isinusurrender mo yung iyong contacts, sinusurrender mo yung mga pictures mo, kasama na rin yung pictures mo dun sa Facebook account mo or other account mo. So, na-access nila yon. Ngayon, pag hindi ka nagbabayad, minsan padadala nila yung picture ng anak mo, ganda pala ng anak mo, o ito pala yung bahay mo, siguro sarap sunugin yan. May mga ganun pananakot. Bukod sa napakataas na ng interest ay kung makapaningil pa kung murahin, kung takutin ang ating mga kababayan. So nakita namin ni Sir na merong talagang namumuno na foreigner. Lumabas rin na sa ibang lugar rehistrado ang app kaya't may misrepresentation raw ang kumpanya. Nung in-interview namin iba, sabi, accounting agent nandoon. May sinabi naman isa, nasa Santa Mesa raw. Pero sa record namin, ang address niya ay sa Taguig. Gumagamit pa raw ng script ang mga empleyado para sa tinatawag nilang harassment rules. Pero ang mga empleyadong nakausap ng News 5, mariing itinangging inuutusan silang mangharas ng mga kliyente. Zero tolerance po kami, hindi po kami nangaharas ng tao. Hindi kayo nananakot? Hindi po. Ang paniningil po namin dito maayos po. Hindi po kami nananakot or hindi rin po namin ginagamit yung mga social media po nila. And then ipopost sa kung saan-saan. Wala pong ganun nangyayari po. Posibleng masampahan ng mga reklamong paglabag sa Anti-Cybercrime Law, Data Privacy Act at SIM Registration Act ang mga empleyado at ang pamunuan ng kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.